Kumusta guys and welcome back to my channel, and in this video pag-uusapan natin kung bakit masarap tumira dito sa South Korea. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, hi, my name is Robin and I've been living in South Korea for around 12 years now. In this video, we're going to talk about the top 10 reasons kung bakit ang sarap mabuhay dito sa South Korea. So kung may plano po kayo na mag-move dito sa South Korea or kung curious lang kayo kung ano ba yung buhay dito, please stay tuned. And don't forget to like, share, and subscribe kung nagustuhan niyo po ang video na ito. So simulan na po natin. Simulan na po natin ang top 10 reasons kung bakit masarap po dito tumira sa South Korea. Number 10 is because sobrang bilis ng internet at very high-tech ang lifestyle dito sa South Korea. So alam naman natin na ang Korea ay isa sa mga bansa na may pinakamabilis na internet sa buong mundo. So kung mahilig kayo sa K-drama, kung kayo ay freelancers at gamers, nandito na ang pinakamabilis na internet sa buong mundo. So wala nang mga buffering, wala nang lag, wala nang mag-stop, and super efficient and high-tech na mga technology dito. So para po sa mga digital nomads, kung gusto nyo mag-move sa South Korea, meron na rin po silang bagong visa related sa digital nomads. Alam din naman natin na ang Korea ang number 1 or pioneering sa buong mundo in terms of innovations and technology. They are leading in AI technologies. They have Samsung, they have LG. They have the best technology in the world, I must say. They have the first probably 5G connection in the world, and it's one of the fastest actually. So never ko pong na-experience dito na magkaroon ng lag when it comes to internet browsing or watching YouTube or Netflix. So sobrang bilis po ng internet. Nasabi ko nga, napaka high-tech ng lifestyle dito. So almost everyone in South Korea, they use their smartphones, and lahat, including matatanda, bata, lahat naka-smartphones. Lahat ng gamit sa bahay ay mga smart appliances. They have a smart TV, smart rice cooker. Alam niyo yun, yung nakikita niyo sa Korean drama na pag pinindot niyo yung rice cooker, ay magsasalita siya and it will indicate kung ano ba yung time left bago maluto yung kanin. And yung mga fridge dito, sobrang lalaki. Pwede ka nang pumasok sa loob niya. Kasi meron silang iba't ibang different types of fridge for kimchi, for food storage. And alam mo yun, nagpo-produce na rin ng ice dun sa mismong door. Pati yung mga induction cookers and washing machines. Sila yung may pinaka most high-tech na mga appliances dito sa probably sa mundo. Dahil high-tech din ang mga technology, lahat ay very convenient and instant. For example, pwede po kayong umorder ng mga food deliveries and dadating siya within 10 to 15 minutes, depende po sa restaurants and sa location. And meron silang kupang delivery na pwede mag-deliver within 1 day or less than 24 hours. Super bilis lang din po. For example, sa transportation, meron silang mga application like Kakao, and Kakao is like one of the biggest companies dito sa South Korea. They have different services like messaging, and for transportation, they have Kakao Taxi. They also have Kakao Bank, and everything is well integrated and connected. Dun sa Kakao, pwede kang mag-register ng ID mo. Pwede mo siyang ipangbayad using Kakao Pay. Pwede kang mag-book ng taxi using Kakao Taxi. It's similar to Uber or Grab in the Philippines. Lahat ng yon ma-achieve mo in just one click. Dahil sobrang high-tech nila dito, pati yung information and database management, sobrang high-tech. For example, if you would like to open a new bank account, it will not take you more than 30 minutes para makapag-open ng account. Unlike in the Philippines, for example, nung last na umuwi ko, nag-open ako ng account sa isang bangko. Kulay blue siya, di ko nasasabihin. But it took me more than 1 week bago ko nakuha yung debit or check card. Samantalang dito sa South Korea, mag-present ka lang ng identification card or
For foreigners, they call it Alien Registration Card or ARC. Dahil nga sobrang integrated ng information, personal information mo, ang requirement usually dito is yung ARC card. Ipapresent mo lang siya and within 20 to 30 minutes, meron ka ng bagong bank account. So, ganun kabilis, ganun ka-high-tech dito sa South Korea. They always have the newest smartphones. Alam niyo naman ang Samsung ay nagmula dito sa South Korea. Kaya parang every year din meron silang new models ng smartphones and they try to compete with Apple. But yeah, it's for another issue and ayokong mabash dahil Apple user ka or Android user. Anyway, isa pang reason kung bakit nagustuhan kong manirahan dito sa South Korea ay ang kanilang sobrang mura at very efficient na public transportation system. Isa sa pinaka-solid dito sa South Korea ay ang kanilang super efficient ang public transportation. So, ito yung mga nagustuhan ko dito kasi very on time yung mga buses and subways. Parang never akong na-late or na-delay dahil late dumating yung mga bus or subway dito sa South Korea. They are always on time. For example, pupunta kayo ng Seoul mula sa Incheon. Pag sinabing aalis yung train ng, let's say, 5:07 p.m. At exactly 5:07 p.m., dadating po yung train sa harap ng platform and it will leave exactly within 1 or 2 minutes. Or even less than a minute. So, ganun po ka-efficient and matatrack mo siya using mobile phones. Meron po kaming application na ginagamit dito. Pwede kayo mag-download ng Subway application or Kakao Taxi, Kakao Bus, or Kakao Metro. So, I prefer using Kakao Subway or Kakao Metro. You can also use Naver Map because it's synonymous to Google Maps because sometimes Google is not really accurate when it comes to navigation and hindi accurate. It doesn't work here that much as compared to Naver Map. So they have their own system, they have their own database. Kaya pag nagpunta po kayo dito sa South Korea, I recommend using Naver Map or Kakao Metro. So, gaya nga ng nasabi ko, walang hassle sa pagko-commute dito sa South Korea kasi super efficient at sobrang linis ng public transportation nila dito. For example, yung mga subways, sobrang linis, walang vandalism, walang delays, at ang isa sa pinaka nagustuhan ko ay sobrang mura pa. So, currently, if I'm not mistaken, ang current fare regardless ng distance, siguro mali ako, but it's around 60 pesos per ride and sobrang mura niya kasi kung iisipin nyo, worth it yung ibabayad nyo kasi first, air condition yung subways and buses dito and kapag winter months and malamig na panahon, meron din pong heater yung mga buses and trains. So, ayun po yung isa sa mga nagustuhan ko dito. Na-experience ko na po kasi manirahan sa ibang bansa, particularly in London, United Kingdom. And hindi po ganun kaganda yung transportation system nila. And super luma na. It's one of the oldest tube system or subway system in the world. So, I do not really expect more than that. But anyway, isa sa mga pinakamalinis na transportation system sa buong mundo ay matatagpuan po dito sa South Korea. Siguro gagawa po ako ng separate videos kung paano mag-take ng public transport dito kasi marami pong different types of trains and buses, especially dito sa city center. May iba't ibang kulay, may iba't ibang destinations, ruta, and purposes ng mga buses and trains. We have ITX, KTX, we have GTX, we have the Shinbundangson, we have different lines of subways, we have village bus, airport bus, intercity bus, express bus. So, sobrang nagustuhan ko po yun dito sa South Korea kasi sobrang efficient. And trust me when I say efficient and clean. Sobrang, they're like living in the 2050s. Anyway,
Dumako naman tayo sa pangatlong reason kung bakit masarap manirahan dito sa South Korea. And ang third reason ko is yung convenience culture. So sa Korea, tabi-tabi lang po ang mga convenience stores, laganap din ang vending machines, ang self-checkout kiosks, late night food delivery. So very convenient po dito sa South Korea kasi gaya ng nabanggit ko sa number 1, high-tech ang lifestyle dito. And for example, yung mga convenience stores, may iba't iba pong convenience stores dito sa South Korea. We have GS25, CU, we have 7-Eleven, we have Ministop. I'm not sure about Ministop. Maybe they have stopped operating since a few years back. Yes, sobrang dami. As in, bawat kanto yata may convenience stores. And minsan tabi-tabi pa nga sila. Kunyari, GS25 dito sa isang sulok. Sa kabilang kanto naman, mayroong CU. Lumakad ka lang ng konti, may 7-Eleven. So, hindi ka po mauubusan ng options. Kunyari, nagutom po kayo, nag-crave kayo ng ramen, sa madaling araw at wala ng mga bukas na restaurants, ang takbuhan nyo po ay sa convenience stores. And hindi lang po food ang meron sa convenience stores. Hindi lang instant food. Meron silang salads, sandwiches, they have drinks, they have liquors, and sometimes they also provide household supplies like, yung mga basic toiletries, shampoo, sabong panlaba, cleaning tools. Halos lahat nasa convenience store na. Kung nagka-crave kayo ng ice cream, meron din sa convenience. So, hindi po kayo magugutom dito sa South Korea, and higit sa lahat, sobrang mura po ng pagkain sa convenience store. And I personally like visiting convenience stores kasi minsan iba-iba yung snacks na available. And siguro na-try ko na lahat ng mga snacks sa convenience store. Bilang hindi naman tayo nakakaluwag-luwag nung bumisita ako dito sa South Korea. Ang takbuhan ko noon, ang survival food ko ay convenience store. They also sell fried chicken, and sometimes they also have freshly baked goods like sweet potatoes, or it really depends on the season kung ano yung mga tinitinda nila. But I must say it's one of the best. They have pizza, pasta, everything. At minsan kung tinatamad kang lumabas, halimbawa madaling araw na, pwede din po kayo magpa-deliver mula sa convenience store. And depende po yan sa area nyo. Hindi lahat po ng cities or lugar dito sa South Korea ay may food delivery na services. So siguro in major metropolitan cities, very common po yung food delivery. So anyway, ayun po yung mga nagustuhan ko. Okay, so let's jump into the fourth reason kung bakit sobrang gustong-gusto kong manirahan dito sa South Korea. Number 4 reason is sobrang mura at world-class na healthcare. So, kung ikukumpara natin sa ibang bansa, sobrang mahal po ng healthcare. For example, in the US, in Europe, and dito sa South Korea, sobrang mura na at sobrang bilis pa. So, for example, kung nagkasakit kayo, kung covered kayo ng insurance, and depende po yan sa status nyo dito sa South Korea, pero nire-require na po ng government, even students and workers, na magkaroon ng basic healthcare insurance, the national insurance. So, every time na magkakasakit kayo, kahit sipon lang yan, pwede kayo mag-walk-in sa clinic or hospitals, and tatanggapin po kayo ng doktor. And matatapos siya within 30 minutes. Walang mga pila, hindi hassle. Again, ang kailangan nyo lang i-present is yung ARC nyo or Alien Registration Card for those who are legally registered aliens living in South Korea. But I'm not sure for tourists if you're covered. So maybe you need to buy a separate or private health insurance for that. But isa sa mga nagustuhan ko ay yung sobrang mura at sobrang bilis na healthcare. Naalala ko nung tumira ako sa UK, sobrang tagal ng appointment sa GP or general practitioner. Parang nagkaroon ako ng allergy or ng lagnat. It will take me more than 2 weeks bago ko makita yung doktor. And kahit pumunta ka sa A&E or accidents and emergencies or hospitals sa UK, especially in London, sobrang tagal ng waiting line or ng waiting hour. It will take you at least 8 to 9 hours bago mo makita yung doktor. And the
kapag na-meet mo na yung doktor, imi-meet ka lang niya like less than 3 minutes kasi marami pa pong mga kasunod na pasyente at may mas malalang karamdaman kumpara sa'yo. So, hindi ko malilimutan yung experience ko sa UK. Sobrang bad ng NHS or ng National Health Service. I think it's like collapsing already. Or it has already collapsed, sorry. But dito po sa South Korea, although may mga protest and strikes ang doctors dito at the moment, hindi naman po ganun kaapektado yung majority of the population. So, hindi ko naman niwi-wish na magkasakit kayo. Anyway, just in case if emergency and di natin masabi, kumuha po kayo ng health insurance as soon as you move here in South Korea and ma-experience nyo yung world-class na healthcare system nila dito. And ang kagandahan nun, subsidized siguro ito ng gobyerno kaya yung babayaran mo lang is probably less than 1,000 pesos para sa lahat-lahat including the gamot. Sometimes even less than 400 pesos. Kunyari, nagpa-check up ako sa tonsils. For example, nagkaroon ako ng tonsillitis last year around August. And bumisita lang po ako sa isang clinic without prior booking or any reservations. Wait lang, inom muna ako. Tapusin na natin to. Ang tagal ko nang nagsasalita. Anyway, so yeah, in terms of healthcare, meron din pong iba't ibang klase ng mga hospital dito. Pwede kayong pumunta sa isang private clinic or sa university hospitals. Usually, yung mga university hospitals, as the name implies, sila yung mga located sa within university or close sa university. And usually, mas mahal po yung doctor's fee sa mga university hospitals. Kasi dun matatagpuan yung mga experts sa kanilang fields of expertise. So anyway, para sa mga nangangarap tumirad po dito, the best po ang healthcare system ng South Korea. Siguro nakita nyo na rin yan sa mga Korean drama, lalo na yung mga medical Korean drama kung gaano ka-high-tech yung mga tools and mga gamit nila dito. So yes, sobrang saya ko and kampante ako na nandito ako kasi another good example is nung panahon ng pandemic. Alam naman natin na nangunguna ang South Korea in terms of prevention of the spread of the virus. Sila yung nag-develop ng system like contact tracing para mabilis masugpo yung mga potential carriers or spreaders ng virus. Kompleto yung mga equipment ng mga doktor and first first line of defense. What do you call that? Frontliners. So yan, that's the proper term for that. It's frontliner. So yes, natandaan ko din during the pandemic kung kailan very scarce pa noon ang vaccine. Nag-develop din sila ng system like kung saan may available vaccine sa lugar nyo, matitrace nyo yan using an app in Naver. Gaya nung nabanggit ko sa una. Natandaan ko, I got my first job using like this Naver app. Meron silang isasend na notifications kung may nag-cancel ng appointment and pwede mong i-grab yung available na vaccine kung gusto mong maturo ka ng mas maaga. So, I got my first COVID-19 vaccine using an app. So, biruin mo yun. Di ka na pipila-pila pa. Sila na mismo yung magbibigay ng informasyon para ikaw ay magpabakuna. So, dumako naman tayo sa ikalimang rason kung bakit tumagal ako dito sa South Korea. Biruin niyo yun. 11 years na po ako dito. Siguro naman, hindi ako tatagal dito kung hindi ko siya gusto. So, ang number 5 reason kung bakit masarap mabuhay dito sa South Korea ay because it's super safe and they have very low crime rate. Kung bago pa lang kayo dito sa South Korea, mafe-feel nyo na agad yun na sobrang safe dito kasi alam nyo yung dahilan? Sobrang daming CCTVs around, almost everywhere may mga CCTVs. Pumunta ka sa streets, may CCTV. Pumunta ka sa inside ng buildings, may mga CCTV. Kahit sa may mga madidilim na kanto dyan, may mga CCTV. Kaya mabilis din nilang matrack yung mga gustong mga gumawa ng krimen or
in case of accidents, mabilis din nilang mamamonitor and marerescue kung merong kailangan ng tulong. So, ganun ka-safe dito sa South Korea. Ako dati, nung pumunta ako ng London, hindi ko siya na-feel kasi base na rin sa naririnig ko, before ako pumunta doon, marami daw pong saksakan and like stabbing or at least walang gun shooting kagaya sa US. So, ito yung mga nagustuhan ko dito sa South Korea kasi banned po dito ang mga baril, ang probably knife, I don't know. But there's no gun or gun shooting here. Even the police, wala kayong makikitang mga police dito na may baril. Siguro sila yung isa sa mga pinaka walang masyadong trabaho kasi wala namang krimen dito eh. Ano pang huhulihin mo? Kaya, ayun yung mga nagustuhan ko dito sa South Korea. Kung gusto mo maglakad sa gabi, sobrang safe. Kahit mag-isa ka pa, maglakad ka dyan. Siguro, lamok lang yung magiging source of danger or ng threat. Pero, other than that, wala naman. Walang mangangagat, walang papatay sa'yo, or walang hahabol sa'yo ng itak or babaril sa'yo like a sniper. So, sobrang safe. Kaya, marami din pong nag-boom po ang tourism nila nung mga nakaraan dahil alam na nga nila na nag-open na yung market nila, yung tourism nila sa buong mundo dahil sa K-pop or Korean wave. Personally, I'm not a K-pop fan, so sorry for that. But anyway, sobrang safe po dito sa South Korea and makakaasa kayo na walang masyadong masamang nilalang dito compared sa ibang bansa. Particular na dyan sa Pilipinas. Anyway, isa pang reason kung bakit siya safe is, for example, nalimutan mo yung important belongings like cellphones, wallet, bag, or gadgets sa isang public area. Let's say, for example, sa coffee shop. Iwan mo lang yung laptop mo doon, iwan mo yung cellphone mo, pumunta ka ng toilet kahit walang nakatingin. Pagbalik mo, nandun pa rin siya. For example, nalaglag mo yung wallet mo sa isang takalye sa street and meron kang contact number ng friends mo or ng nakalagay doon yung ARC or any contact information related sa'yo. Maibabalik at maibabalik yung wallet mo. Babalik siya unless maiwan mo siya sa isang, I don't know, saan kang pumunta, sa forest. Siguro walang makakikita nun kaya most likely hindi maibabalik. But sobrang safe and nakakatuwa na ganito yung sistema na nakalakihan ko na dahil almost 33% ng buhay ko ay nilaan ko sa South Korea. Kaya every time na bumibisita ako ng Pilipinas, hindi ko maiwasang matakot lalo na sa Kamaynilaan kasi hindi ko feel na safe ako. For example, mag-take ako ng bus or ng MRT, parang laging may aagaw ng mga wallet ko or cellphone. Unlike dito, wala silang pake kasi mas mamahalin yung mga gamit ng mga Koreans at wala silang interest na magnakaw. Kaya, yun, salute sa South Korea. Para sa mga gustong manirahan dito, mag-comment lang kayo kung ano yung mga gusto nyo pang i-cover ko. Anyway, let's move to the next reason kung bakit gustong-gusto kong manirahan dito. Sa katunayan ay gusto ko na ngang maging permanent resident sa Korea. But anyway, I will talk about that maybe in another video. Another reason kung bakit halos hindi ko naiwan ang Korea at love na love ko ang South Korea is because of the Korean food. Alam naman natin na sobrang sarap ng samgyeopsal. It's considered as one of my comfort foods, ang samgyeopsal. Kapag na-stress lang ako, tawagin ko yung girlfriend ko, tara samgyeopsal tayo and mag-samgyeopsalan tayo. Sobrang mura po ng pagkain dito as compared sa ibang bansa. Kung kakain po kayo sa labas, yung not so expensive na restaurant will cost you like 5,000 to 7,000 won, which is roughly 400 to 600 pesos. Pero kung pupunta kayo sa relatively expensive restaurant, let's say sa buffet o sa course meal sa isang hotel, maglalaro siya ng around
I don't know, maybe 80,000 to 120,000 won per person. So it's like 3,000 to 4,000 pesos. Ganun lang siya kamura as compared sa ibang bansa, especially sa UK or other parts. Siguro sa US and sa Europe, sobrang mahal ng pagkain. Siguro kung mag-dine out ka with the family or friends, it will cost you minimum of $100 or maybe $50 or £50, depende sa area siguro. But sobrang mahal po ng pagkain sa iba as compared sa South Korea, relatively. But I'm not saying na sobrang mura ng pagkain dito kasi recently dahil tumataas na rin po ang cost of living due to inflation rate and yung current political crisis na nangyayari dito. Naapektuhan yung food prices and hindi na rin siya cheap, I must say. Well, siguro ito yung isa sa pinakagusto kong rason kung bakit ako nanirahan dito sa South Korea. Is it number 8 or number 7? Number 7, Korea's 4 beautiful seasons. Diba sa Philippines, meron lang tayong 2 seasons, ang tag-ulan, tag-init, sobrang init, tag-bagyo. So hindi na siya 2 seasons. It's either sobrang basa or basang-basa or sobrang init. But in Korea, they have 4 seasons. They have spring, summer, fall, or autumn, and winter. So, kakatapos lang po ng winter dito and nagta-transition na into spring. And sobrang ganda na po ng paligid. Like in 2 weeks, magta-transform na mga puno. It will come into life again. They're saving their energy during winter, kaya nalalagas yung mga dahon. But anyway, sobrang ganda po dito kahit anong panahon kayo pumunta, especially spring and autumn. Especially autumn. Mafe-feel mo na para kang nasa Korean drama. Kapag naglalakad ka sa labas, nalalaglag yung mga dahon, sobrang kulay ng paligid. But personally, I don't like spring kasi sa pollution, alam nyo naman na may allergy ako and allergic din po ako sa pollen. So, I really hate spring between April to May. Doon po ako masyadong barado yung ilong and laging irritable. Anyway, ayoko din ng summer dito sa South Korea. Kung isipin nyo, summer sa Korea, siguro mas malamig siya sa Pilipinas. You are totally wrong kasi sobrang init po ng summer dito. Kasi yung heat index niya mas mataas. Alam naman natin na ang Korea ay para din siyang archipelago or surrounded by bodies of water and sobrang humid po ng paligid. Aside from humid, sobrang tirik ng araw, halos walang cloud cover. Kaya mainit. And sa buwan naman ng June to July, tagbagyo siya or monsoon seasons. So almost every day, parang walang tigil yung ulan. Minsan yung mga bagyo sa Philippines, umaakyat siya papunta ng Korea. And nagdudulot ng landslides and pagbaha. Kaya hindi ko rin gusto ang summer dito. Sobrang init. And winter, sobrang lamig naman. So, alam niyo yun, very extreme ng weather dito. It's either super lamig or super init. And kapag winter, para kang nasa loob ng freezer or even colder than a freezer. Kasi kailangan mong magbaon ng iba't ibang layers ng damit. Sobrang kapal, sobrang bigat. It's annoying. Kung pupunta ka lang sa convenience store, magbabalot ka pa ng damit. Unlike sa Philippines, tumawid ka lang sa kabilang kanto, okay na, walang papansin sa'yo. But here, may iba't ibang din klase ng damit for summer, spring, winter, and autumn. Kaya magastos din siya sa damit. Kung may 4 seasons, ibig sabihin may 4 different sets ka ng clothing. So, you have to change your wardrobe every 3 or 4 months. So, yes, ayun yung mga nagustuhan ko. So, maybe I will wrap this video up in this point. I'm gonna wrap up this video. Ang last reason kung bakit gustong-gusto kong manirahan dito sa South Korea ay I'm gonna stop here. Kasi I've been filming for like 30-40 minutes now. So, ang 8th reason kung bakit I love living in South Korea is because of the Korean people and Korean culture. Yung i-share ko dito ay base sa personal experience ko. Kaya kung hindi niyo po magustuhan yung sasabihin ko, please just listen or you can skip this video.
nagustuhan ko yung Korean people kasi sobrang galang nila. Marami silang kultura, mataas ang pagrespeto nila sa kapwa nila. Sobrang disiplinado ng mga tao. Kaya siguro ito yung one of the secrets kung bakit successful ang South Korea. Kasi they are very hardworking. I really admire South Koreans when it comes to hard work. Like, they really put all of their effort and they really devote their time and they are really passionate about their work or their craft. Kaya sobrang sipag din po nila mag-aral when they are still students and sobrang sipag din nila magtrabaho. Kaya kung makikita nyo yung mga buildings outside, bukas pa yung mga ilaw niyan kasi marami pa rin mga Koreans ang nagwo-work even at night. Overworked and underpaid overnight. So, ganun po yung kultura dito. Siguro mako-consider siya na cons kasi masipag, nasobrahan ng sipag. But, ayun yung mga nagustuhan ko. Sana maging katulad din tayo ng South Korea na nagbibigay halaga sa work and sobrang tapat sa trabaho and dedicated sa mga ginagawa nila. Kaya hindi natin masisi na super successful na mga Koreans and they're one of the richest in the OECD countries. But at the same time, sila din yung mas mataas yung expenses and at the same time, mataas din siguro yung depression rate o suicidal rate dito sa South Korea. Kaya ayun yung mga cons. Nasobrahan sila ng sipag, nasobrahan ng competitiveness. Siguro pag-usapan na lang natin yung mga negative things about South Korea in a different video.